ni Janet. 100% gwapo, 50% may magandang trabaho, 50% fun, 50% responsible, at 50% bolero. At alam niyang wala pa sa kalahati ng mga iyon ang nakuha ni Angelo Benson. 100% gwapo, check. 50% may okay na trabaho, pwede na. Fun, responsible, bolero, 0. Arogante at kuripot, ano ba kasi ang ginagawa ng lalaki sa buhay niya? At bakit ang shiny ng lips nito? Kaya lang, sadya yatang inaasar si Janet ng tadhana. Kahit kasi anong hiling niya sa huwag silang magkita ni Angelo, ay palagi naman nagkukru sa kanilang landas. Sabi pa nito, hindi kita tatantanan hanggat hindi mo ko sinasagot. Isa pa, alam kong hindi ako mahihirapan dahil alam ko na ang damdamin mo. You like me too. Ang kapal! Ano ba yan? Sayang ang yogurt ko. Babalik na naman ako sa counter. Reklamo ni Jeanette habang pinupunasan ng tissue ang kamay ng tapunan ng yogurt shake. Napisahan ng husto ang paper cup at natapon na iyon. Kaunti na lang natira. Baka hindi pa yun umabot sa esophagus niya. At inuuna mo pang alalahanin ang yogurt shake mo sa nadisgrasya mo. Biglang umangat ang mukha ni Jeanette sa lalaki nagsalita. Kulang ang salitang na-shock pagkakita niya sa itsura ng kaharap. Basang-basa ang dibdib nito ng yogurt shake. May ilang tinamsik pa sa pisngi at baba, pati sa may leeg. At hindi niya maintindihan kung bakit iba ang pumapasok sa isip niya habang pinagmamasdan ang kaharap. The yogurt looked delicious, splashed all over his face and neck. Nakakatakam. Umagos ang likido na nasa leeg nito pababa. Ginusto tuloy niyang sundan iyon kung hindi lang niya narinig ang marahas sa singhal ng lalaki. What now? Tinitingnan mo na lang ba ako at hindi ka man lang mag-aabalang linisan ang kalat mo? Nang magbalik ang katinuan ni Jeanette, nakalimutan niyang ang kaharap nga pala niya ay si Jello. Arogante, napakagaspang na pag-uugali nito, gawan man ng mabuti o masama. Well, sa pagkakataong iyon ay masama ang kanyang nagawa, pero hindi naman niya yung sinasadya. Sorry po. Paumanhin ni Jeanette na pinunasan ng tissue ang mukha at leeg ni Jello at pati ang dibdib. Isinuksok pa niya ang tissue sa dibdib nito. Matutuyo rin yan. Tinahinan siya nito ng masama. Huwag mo nga ako sindakin. Hindi ko naman sinasadya. Depensa niya sa sarili. Hindi ka kasi tumiting sa dinaraanan mo. Asik ni Jello. Hindi nga kita napansin. Malay ko bang paparating ka? Pintuan ito. Natural na dito dadaan ng mga customer. Fine. I stand corrected. Ano bang gusto mong gawin ko? Pinunasa ko ng mga kalat ko. Palitan mo ang damit ko. Aroganting utos nito. What? Napatingin siya sa wristwatch niya. Late na siya. Bibigyan na lang kita ng pambili. Ikaw na ang bumili. Wala sabi niyang akmang kukunin ng wallet sa bag. Iniinsulto mo ba ako? Wala na akong oras. Late na ako. Wala akong pakialam. Basta palitan mo ang damit ko. Nakakapanlagkit na ang yogurt mo. Sa tingin ni Jeanette ay nalalakit na nga ang itsura ni Jello. Sa gilid na bahagi ng pathway ng cafe ay may nakalatag na panindang t-shirt. Hinila niya sa braso si Jello palapit sa sidewalk vendor na hindi pa napapansin ng guard. Maswerte pa rin siya at hindi yun nasisita. Dumampot si Jeanette ang dalawang polo shirt at itinapat sa katawan ni Jello. Mukhang mumurahin ng tela pero bagay naman ang kulay sa binata. Mukha rin kasya. Dalawa ho, manong, sabi niya sa tindero. 250 lang, anak. Kinuha niya ang wallet. Wait, shut up, Jello. Hindi ba kailangan mo lang naman pamalit? Paasik na sita niya. Sa balak pang pag-apila nito. Nagmamadali nga siya. Bibili pa siya ng gasolina niya. Inabutan siya ng pera ng
ng mama at nagpasalamat. May restroom doon sa loob ng cafe. Magpalit ka na. Bibili pa ako ng yogurt shake ko. Teka, bigla niya binalingan si Jello na hawak ang dalawang polo shirt at itinapat sa sarili. Dapat pinapalitan mo rin ang nadisgrasya mong yogurt shake ko. Bigla siyang pinangingkitan ng mata ni Jello. Sa paningin niya ay nagkaroon ito ng dalawang sungay habang binabato siya ng masamang tingin. Napaurong tuloy siya. Never mind. Bawi niya at naglakad palayo sa hindi maipintang reaksyon na lalaki. May panahon na sa yogurt niya pero walang oras ayusin ang nadisgrasya niyang damit ko. Narinig pa niyang bulong ni Jello. Napangiti si Janet sa sarili. Hindi naman pala ganun kasama ang ugali ni Jello. Kung sa iba kasi nangyari ang nagawa niya rito, malamang na naghalo ang balat sa tinalupan. Pero kay Jello, mukha namang walang masamang tinapay para dito. Hindi na ito nagreklamo matapos niyang bigyan ng pamalit na damit at nagmarchang namantsyahang mamahaling suot. Oo, alam niyang branded ang damit ng binata. Hindi lang dahil sa tela kundi pati sa label ng suot na gilid ng manggas ito. Plus, nakachancing pa ako. Hihihi. Kailan kaya ang susunod? Teka, di ba sinabi mo sa kanya na sana hindi na kayo magkita pa uli? Binabawi ko na. Ang yummy niya talaga. Costa Galaxta. Namamanghang hinubad ni Janet ang sunglasses habang pinagmamasdan ang napakagandang lugar na iyon sa Sun Cove. Kumpleto sa mga recreational amenities ang lugar at ayon sa pamphlet na hawak nila na inabot ng isang guide, pinahaba nila ang ferry sa docking area at tinatawag na Galaxia Ferry Terminal. Nasa Earth Cove ang 11 residential, cluster, condominium at 2 hotel, pati na rin ang Enchanted Walled Garden. Nasa Earth Cove ang 11 residential, cluster, condominium at 2 hotels, pati na rin ang Enchanted Walled Garden. Nasa Sun Cove naman ang una nilang pinuntahan, ang Beach and Country Club, Pool Complex, Glaxstick, Ban, Restaurants and Cafes, kabilang ang Orange Cup Cafe at Andromeda Lounge na ginagawang event area. Market Town o one-stop shop sa gitna ng Earth Cove at Sun Cove at ang mga walking area at trekking location sa iba pang cove. Pinapayagan ng mga guests na pumasok sa iba pang cove kung mag-eco trail or bike trail, bird watching, and trekking. Parang gusto niyang mag-trekking pero duda siyang magagawa iyon. Ganitong may mission nga pala sila roon ng pinsan. Sa sobrang ganda ng lugar, parang gustong isipin ni Janet na nasa isa siyang paraiso. Everything was green, blue and white. Napakaganda sa paningin, napakalinis na paligid at napakasarap sa pakiramdam ng sariwang hangin. May kung anong nakatawag sa kanyang paningin. What are those? Hindi niya mapagpasyan kung mga yate ba ang 4 na bagay na lumulutang sa malawak na dagat. Pero kung mga yate ang mga yun, bakit pabilog? Floats po ang tawag sa mga yan. Galaxy float. Narinig niyang paliwanag ni Missy, ang guide na nasa likuran lang nila. Floats? Sabay na tanong nila ni Janet. Ngumiti ito at saka nagpaliwanag. Pag-aari po yan ng pioneer residence ng Costa Galaxia. Actually, galing nga po dyan sa Italy. Para mga yate sila na pabilog ang hugis. Condo-like ang layout at nagpalutang-lutang sa laot araw-araw. Depende kung saan gustong pupuntahan ng may-ari. May retractable, submersible, capsule po kasi ang bawat float at kung gusto po ng view sa ilalim ng dagat ay inilalaot po ang mga float. Siyempre, depende pa rin po sa may-ari. May kanya-kanya po silang pilot araw-araw. At naroon para sa sandaling kailanganin ng may-ari ang service nila ay hindi na ipatatawag pa.
luxurious floats. Namamanghang bulala si Janet. Ang yayaman siguro na may-ari niyan. 4 lang sila. 4 lang kasi ang nakikita niyang palutang-lutang sa dagat. O siguro yun lang ang abot ng kanyang paningin. So far, 4 pa lang po ang nag-avail ng Galaxy Float. May iba pa rin pong nag-i-inquire at under processing pa, magalang na sagot ni Missy. Bakit hindi yan naibalita? I mean, sikat ang Costa Galaxia. Bakit walang naglalabas ng article patungkol sa Galaxy Float? Nagtatakang tanong ni Beatrice. Kasi po, mga pribadong tao may-ari ng Galaxy ng float. Hindi nila basta-basta ipinasisilip ang floats nila. Minsan nga, kahit kamag-anak nila, ay hindi nakikita ang loob ng float. Ang mga pilot naman po nila ay malamang na inabisuhan na huwag maglabas ng information patungkol doon. At syempre, hindi rin naman po basta-basta nakakapasok ang media rito dahil strict ang security. Kailangan pa nga ng invitation ng mga guests galing sa mga residente rito bago makapasok ang mga guests sa tulad nito. At syempre, palagi nasa laot ang mga floats at may security kaya hindi napapasok ng kung sino-sino. Itinuturing po kasi na may-ari na private sanctuary ang float nila. Wala pa rin ako narinig na may-ari ng float na nagdala ng guest sa kanilang float maliban kay Mr. Benson na pinaubaya ang paggamit sa kapatid niyang nasa England po kasi si Mr. Benson at ang kapatid nito ang pinagmamanahan ng float niya. Swerte naman ang kapatid noon, nasabi ni Beatrice habang tinatawnaw ang mga nagkalat na float. Bakit ipinamana? Mamamatay na ba siya? Napatawa si Mrs. sa tanong na yun ng pinsan niya. Maging siya ay napabungis-ngis din. Kung mag-isip naman kasi ang pinsan niya, wagas na wagas. Pero sa totoo lang, sino ngang walang magawa sa buhay ang ipamamana ang ganun kagandang ari-arian kung hindi rin lang mamamaalam na sa mundo? Hindi ko po alam, pero ang kapatid na po ni Mr. Benson ang nag-i-enjoy lahat ng membership na rito. Tuwing rest day po niya ay umuwi siya rito. Sa katunayan ay uuwi po siya rito ngayon. Ang sarap talaga maging successful at maging mayaman. Katulad ng mga gurang na may-ari ng floats na yan. Malamang yung mga asawa o kabit lang nila ang isasakay nila sa floats na yan. Saad naman ni Janet na napaismid. Maya-maya ay buong paghanga pinagmasdan ng mga naglutang na Galaxy Floats. Ang mga mayaman talaga, hahanap at hahanap ng lugar na mapagtataguan kapag may mga ginagawang kababalaghan. Naku ma'am, mali po kayo, sabi ni Missy. Sabay silang napabali ni Beatrice sa babae. What do you mean? Tanong ng pinsan niya. Hindi pa po matatanda ang mga may-ari ng floats. Sa katunayan, mga bachelors po sila. Mga sikat na bachelors ng bansa. Napanganga siya. Ganon, kayaman ng pioneers residence ng Costa Galaxia na magtatapon ng malaking pera para sa luxurious floats. Sigurado siyang milyones ang halaga ng mga iyon. Iyon na yata ang latest version na yate. Hindi lang sa bansa. Baka iilang tao lang sa buong mundo ang nagmamayari ng ganong klase ng yate. Hindi pa naman nga kasi siya nakakarinig ng patungkol sa floating resort na parang yate. Ngayon pa lang. At oo, mukhang floating resort nga ang Galaxy Float. Dahil ang isang float na parap sa kanya ay kitang-kita niya ang layout ng upper deck. Mini resort ang layout roon. Seriously, di makapaniwalang tanong ni Janet. Hindi pa sila mga gurang? Talagang mayayaman lang ang mga anak mayaman? Mga successful at accomplished person sa kanilang mga linya. Alam niyo ma'am, 3 taon na po ako rito pero ni minsan ay hindi pa po ako nakasilip sa loob ng kahit aling float. Nakakaingit nga po mga pilot. Enjoy lang nila ang Galaxy Float. Sa pagkakaalam ko hanggang 6 na katao lang po ang kayang i-accommodate ng isang float. Naiinggit na nanghihinayang na pagbibitan nito. Hayaan mo Missy, kapag naging jowa ko ang isang may-ari niyan, i-request kong pasilipin ka. Pagbibiro ni Janet. Ay ma'am, seryoso yan ha.
Huwag niyo pong kakalimutan ang promise niyo sa akin. Pakikisakay naman ito. And as if naman, na may matitisod nga siya. Baka snub lang ang beauty niya. Tinapik siya ni Beatrice sa braso. Ambisyosa ka. Kas, mali mo naman, di ba? Teka, Missy, ituro mo nga sa akin kung sino-sino ang mga may-ari at hahantingin ko. Dagdag biro pa niya. Ay sige ma'am, mamaya kapag dumating si Sir Angelo, ipapakilala kita. Pero sana matiis mo ang pagka-dry ni Sir. Hindi naman siya suplado pero hindi rin siya friendly. Reserve po kasi masyado si Sir. Parang may pinagdadaanan o ganun lang talaga siya. Unlike nung kapatid niya na residente rito, si Sir Lester. Yun nga lang, nagpa-fly-fly na papuntang England. Pero alam mo ma'am, may mga panahon din naman na normal si Sir Angelo, tulad ng iba, pagkukwento ni Missy. Normal? Napakunot-noot siya. Ibig ko po sabihin yung tumatawa at nakikipagbiruan. Din minsan, dry ang personality. Teka, ano bang definition mo sa abnormal? Yun pong puro work at walang play. Kapag puro work ay isang tao at hindi marunong magsaya, abnormal yun sa isang tao. Hindi ba? Ang normal yung balance lang. 50% work, 50% fun, 50% seryoso, 50% bolero. Tama po ba ako? Napangiti siya sa kadaldalan ni Missy. Yun ang gusto niya sa mga guide. Masyadong makwento at madaming alam. Agree. Teka, dalhin mo muna kami sa hotel. Para makapag-check-in na kami, nakangiting suhestyon niya. Okay po, binalingan niya ang pinsan na handa na maglakad papunta sa kung saan. Mukhang nawawala na naman ito sa sarili. Saan ka pupunta? Ihahati na tayo ni Missy sa hotel. Nilingon siya ni Beatrice. Nakita ko kasi bumaling ito sa lugar na tinitingnan niya kanina. Pagkatapos ay nagpalinga-linga sa kung saan-saan. Mukhang naiintindihan niya kung ano ang hinahanap niya. Ang ulo pong nitong siyota. Sino? Si Kirk? She rolled her eyes. Let him be. Mamaya natin siya hahantingin. Saka, nababaliw ka na ba? Bakit ka magpapakita di ba't huhulihin natin siya? Bakit biglang umuwi yan? Mabubulyaso ang plano. Napatango at napasunod na lang ito sa kanya nang akayin niya papunta sa Earth Cove.